Yo guys, good morning. And it's ano na ba ngayon? 10:47 AM in the morning and hindi eh. So ngayon guys, nakaligo na kami. Tapos hatid ko pala si Catrice sa sa Big W sa work. Kasi work niya ng 12. Mag-11 na kasi, prepare na. And galing pala kami sa sa bahay ng kapatid niya. Doon kami nag-breakfast kasi 'di ba umalis sila kahapon tapos nag-beach sila. Tapos maraming pagkain na naiwan. So yun yung breakfast namin kanina. And nag-charge kasi yung phone ko kaya hindi ko nadala. So yeah, babiyahe tayo ngayon guys. Whoop! Ay. So after ng paghatid, babiyahe lang tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari. Earn lang tayo ng extra dollar. Bukas pala, aalis kami. So, abangan nyo guys yung vlog natin. Sunday, bukas. Pupunta kami ng Lagoon. Ayan, alam nyo na yan. Nakita nyo na yan sa vlog ko before. But this time, kasama namin yung in-laws ko. Mommy and daddy ni Catrice. Hi, love. Hi. Hi, hi, hi. No. Ang puting sunscreen. Sunscreen pala. Ay, sorry. Then guys, bihis muna tayo. Uy, dito pala damit ko. Si Tali, iniwan namin doon. Iniwan namin si Tali dun. Dun muna siya. Iwan muna siya dun kasi namimiss din siya ng tata at nana niya. Sasama daw siya sana kahapon. Wala kami eh. So, bakit naman kung si Tali lang? Baka hanapin din si Catrice. Yes. So, plano ko magpagupit ngayon. Chat ko muna, text ko muna si Tingnan ko muna kung gugupit kung andun siya. Text ko muna. So, ayan, message muna ako kung available siya today. Yeah, update na lang later guys. Mag-prefer lang, antayin ko lang si Catrice matapos, tas alis na kami papuntang work niya. Then mabiyahe lang din kami. So yeah. Yo guys. So papunta na kami ng work ni Catrice. Sa Big W, Grand Central, tapos sa Big W siya. Pasok kaya ako dun lang, no? No. May work ka na eh. Pwede ba silang tumanggap ng Sunday? Yes. Huwag na, Sunday. Ano na lang, Friday and Saturday. No. Mga 6, ano lang ako. Masintag ako lalo sa Friday na lang. 5 hours, 6 hours lang ako. Tapos sa Saturday kahit 12 hours. Pili ako din. Malaki kasi rate nila sa kanila guys kapag casual. Magkano rate mo lang? Para alam nila. 32 degrees. 2 digits. 32 yung niya, yung rate. Mas malaki pa sa akin kasi sa akin 27 lang. May annual leave ako. Sa overtime lang naman bumabawi. Sa overtime lang naman bumabawi. Ako sa holiday. Holiday bumabawi. Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman gano'ng kalaki talagang sahod dito kasi malaki din naman yung expenses dito. Grabe. Pero Lalo na sa amin ngayon. yung darating purchasing na, power dito sa $25 mo, for example, $25 lang yung marami ka namang rate mo, mabibili. marami ka nang mabibili. May mga damit. Pwede ka nang bumili niya ng bigas. Bigas. Diba? Bigas tsaka pang ulam ng isang week. Depende kung ano yung bibili. Oo, totoo yun. Tapos, ano pa, meron pa kaming biyahe-biyahe, di ba? Isipin mo, okay, for the past 2-3 weeks na nagbabiyahe ako, like, straight na nag-grind. Yung extra lang ha, sa biyahe lang yun, kumikita kami ng average 500. Ako lang yun, siya, bumabiyahe din siya. Yung
kita So- na yan guys, para lang yan sa mga may mga unlimited work rights dito. Sa bagay, tama naman. Pero yung mga limited limited lang. Naswertihan dahil na tayo. Citizen and PR na siya. Ayun. Makain din eh. So dun sa mga mga student visa, depende na din yun. Kasi yung iba, ang ginagawa nila is, kasi limited lang sila ng 24 hours every week. So ang iba, ang ginagawa nila, lalo na yung mga may mga skills, yung may mga talent na binigay ni Lord. Ayun yung mga photographer yun. Mahal din yung mga photographers dito kahit ilang oras lang. So yung iba, yung ginagawa nila parang nagpi-freelance sila dito. Freelance. Mas kumukuha siya ng Hindi ABN. lang yung mga photographer, yung mga din, yung mga magkaayos ng sasakyan, yung mga, pa ba? Yung iba, yung mga designer, AutoCAD, ganun. Dali lang naman yun, pero malaki kasi yung sahod sa kanila. Yung mga IT, ganun. So, hindi naman kasi yun hindi naman kasi yun trabaho talaga na Kaya meron kahit silang limited per yung hour. time nila, malalaki yung nakukuha nila. Kagaya ni Zach in Australia, yung vlogger. Sabi niya, yung half daw, dati kasi 20 hours a week lang. So yung half ng work rights niya, which is yung 10 hours lang. Yung 10 hours is ginagamit niya sa Nag-work sa yung freelance, yung isa work and then yung isa freelance. So, di ba photographer nga siya before, and then ang ginagawa niya, nag-post siya online ng mga classes. Tapos marami nag-enroll. Tapos each session is $90 ata, $90. Tapos yung session is nagre-range lang siya ng 1 to 2 hours every Sunday. Tapos ngayon, so 1 to 2 hours lang yung mababawas sa mababawas sa work rights niya. Tapos ilang estudyante ang sa kanya nag-enroll. So mga, let's say 10. So 900 yun sa 2 oras lang. Kaya siya dati kumikita talaga siya ng malaki. Ewan ko lang kung ngayon ganun pa rin yung trabaho niya. Galing nga eh. So yun lang yung diskarte lang talaga. Kasi kung mananarbaho ka lang dito per hour, lugi ka talaga. Kasi may binabayad ka pang tuition, bahay, pagkain mo pa. So depende na lang kung after work, after student visa mo, magkaroon ka ng sponsorship, hanggang sa ma-PR ka dito, hanggang sa makapag-settle ka. Yun. At least yun is mawawala na yung tawag dito, unlimited work rights ka na. So pwede ka na magtrabaho kahit ilang oras gusto mo sa isang linggo, di ba? Pero kapag madiskarte ka, like for example yung sinabi ko sa inyo, na freelance, tapos gagawa ka ng business, tapos malaki ang kikitain mo sa business, pwede yun. Depende lang talaga sa diskarte. Actually kami guys, plano din namin mag-business soon. May business na kami side hustle. Ito yung pagbabiyahe, tsaka yung shirt printing. Pero Saka, dahil sa mga students na gustong mag-Uber or gustong pumasok sa Uber, yun lang hindi namin alam kung ano ba yun, yung ika-count ba doon is yung yun ba? kung ika-count ba yung paghihintay mo kung wala kang order. Hindi namin alam eh. Pero feeling ko kasali yun. Kasi kung ika-count nila yung time na naghihintay ka ng order, lugi ka, lalo na kung mahina yung kukuha ka kasi ng ABN yan guys, Australian business number. Tapos yung business number na yon, mag-a-attach yun sa ma-attach yun sa pagla-lodge mo ng tax. Makikita nila doon na may active ABN ka. Tatanungin ka nila. Ngayon, kung hindi mo naman i-declare lahat ng sahod mo doon, tapos yung time na ginugol mo sa pag-earn ng pera na yon, magiging fraud ka.
So, kailangan i-declare mo talaga yon. Ngayon, sa pag-declare mo na yon, kung ilang oras yung ginugol mo doon para kumitas ng gano'ng kalaking pera, malalaman nila. Kasi yung Uber talaga, yung Uber Eats guys, hindi naman talaga yun ano, yung para bang everyday may ano ka, parang malakas. Oh, may matumal. So hindi siya guarantee na same ang kikitain mo everyday. Pero kung tsatsaga ka talaga, hindi naman masisiro. Hindi naman masisiro. Kaya lang, bagay lang yun sa mga ano guys, sa mga hindi estudyante, sa may, magaya sa amin na PR. meron din naman dito mga students, lalo na yung mga Pakistani, yung mga ganun. Ewan ko sa Pilipino. Hindi kasi iba yung trabaho nila, iba yung studies nila. Degree na Sa yun. bagay, pag ganun, malalaking yung nila, parang matataas na mga course. Degree na kasi yung kaya allowed ata silang magtrabaho ng kasi malaki yung tuition nila eh. Million yung tuition nila eh. Per sem. So yan. Dito na kami sa work guys. Update ko na lang kayo later guys. Pero yun nga guys, plano namin this year uwi ng Pinas. Tapos at least makaipon. And then next year naman, sana makakuha na ng bahay. Sana. Para wala nang problemahin. And then, kasi yung bahay talaga dito maganda eh. Hindi yung kagaya sa amin ngayon, nagre-rent. Yung pera na ni-rent namin, wala na yun. Babay you. Ano na yun? Ano na lang yun siya, reference. Ledger na lang yun. Kumbaga, history mo na lang yun. Tapos, parang ang tawag dito parang proof na lang siya na isa kang good payer. Pero aside from that, wala na. Pero kapag may-ari ka ng bahay, Ang dami mo, baby. may makukuha kang equity. Kababalaghan natin. Yo guys, biyahe na tayo guys. May order tayo sa Indian Tree. Dito lang din siya sa Grand Central kung saan nagtatrabaho si Chris. Pero sa ground level. Punta na tayo doon. And 11:59 na. Nakabila ko ng belt. Gamit na gamit ko to sa mga formal na pants. And also sa pants ko na may talagang belt kasi naglalagay ako ng phone. Tapos minsan maluwag yung pants ko. Tapos tawag dito, nauusos yung pants ko. Kailangan may belt. So, yun. Grabe init ngayon guys. Pantay pa yung tanda. Guys, sakto nga yung nakita namin, may heatwave na ngayon dito sa Australia. Sydney malamig, Melbourne malamig, Tumba 35 degrees. Oh my goodness. See? Aabot siya ng 36 tapos uulan. Tama, makita ko sa inyo. Yan. 35 degrees tapos mainit sa baba. Uulan pa siya, 50%. Tingnan natin yung Gold Coast. Ay, Red Cliff. Natin yung Red Cliff. Maligo pala kami bukas Sunday. Tapos pagka Monday, maaga ako sa work, 4 AM. Yeah. Wala na naman yung mata ko. Yun. Uy, shop in place, $17.
that. Anyways, guys, drive-thru muna tayo dito sa Hungry Jacks kasi nagugutom na ako. Tsaka anong tawag dito? Tsaka drive-thru lang kasi sobrang init sa labas. Ayaw kong bumaba. Sobrang init talaga. Mahal din na. Maganda din naman kasi Brockman. Galing natin yung presyo. Update nga pala sa kita natin guys, $39 lang. $39.27 from 12. 1:15 pa lang ngayon. So 1 hour pa lang tayo mahigit nagda-drive ng 1:15. Tapos $39 na tayo plus meron pa tayong $17 na current order sa Pulse. So yun, bali na sa mga $40 per hour tayo. So let's say madi-deliver natin tong order sa ng around 1:30. Kasi syempre mag-aantay pa tayo ng pagkain dito. Hindi dito kasama sa Thank you. No worries. Thank you. You too. Tatanong siya kung nag-after ba daw ako ng straw. Sabi ko walang problema. Okay na ako dito. So isang burger, chips, tapos soft drinks. Puro na lang tayo drive-thru nito. Bilis lang guys, andito na rin tayo sa Pulse. Nasa likod lang kasi yung Pulse tsaka Hungry Jacks. Yung kaharap lang. Yo guys, update lang. May $61 na tayo and alas, kung makikita nyo dyan sa taas, alas 2:70 na dito. 300 meters turn Yan, right. dito pa 2:17 tapos 61.81 plus meron tayong $13 na order ngayon sa Subway, pero syempre madadagdag lang yan siya kapag na-deliver na natin yung order. So yeah, punta na tayo sa Subway. Nandito na rin tayo Turn right, then Nandito na ako sa Subway guys, kita nyo yan, Subway. So 2:40 na, nag-deliver tayo dito malapit sa Super Cheap. Ayan o, Super Cheap. So dito tayo sa Super Cheap. Ngayon titingin lang tayo ng battery kasi based sa Jack's Tire Auto before, recommended na daw ng replacing battery kasi siguro weak na yung battery. So bibili na lang tayo na lang yung maglalagay kasi 232 din yung battery. I mean yung magpapapalit ka ng battery sa kanila tapos hindi mo pa alam kung magandang battery yung ilalagay nila. So tayo na lang yung bibili, nasa mga 190, pero alam naman natin na yung battery na yun is maganda. So okay na, bibili na lang tayo dito. So you guys, ang tawag dito, hindi tayo nakabili. Nagkaroon agad ng order, pasok ko lang dun, sayang naman. Tingnan nyo guys, rough road na yung nadadaanan ko. Sana ako napadpad dito. Literal na mountain. Nasa kasi to ito yung address niya, Blue Mountain Heights. So literal na nasa mountain na ako. Rough road na yung nadadaanan ko. Nandito yung highway, yan o. Kasi ito na ako, yan. Kailangan ko lumiko dyan, tapos pabalik. Ayun, mayroon na. So number 16 tayo. Dito. So yun, 3:27 na guys.
May nagtip kasi sa atin ng $17. Ang laki. Doon ako mag-U-turn. Ang ganda ng view dito ah. Wala namang pulis dito eh. So yun oh. $118. Yeah, $118 na tayo guys. And 3:27 na. So off muna tayo siguro. Punta na tayo dun sa trabaho ni Catrice kasi 4 yung out niya. Tama-tama mga 15 to 20 minutes biyahe papunta doon. Tapos pahinga na namin. Yo guys. Kanina pa ako nakarating dito sa trabaho ng asawa ko. Dito na ako sa rooftop. Ang oras ngayon is 3:53. So 4, saktong 4 out niya. Pero syempre maglalakad pa siya, so it takes at least bigyan natin ng allowance na 3 to 5 minutes paglakad siya dito sa papuntang car park. So yun, naantok pa ako guys, so mag-nap muna ako ng at least 10 minutes. And tatawag naman yun, so maririnig ko yung phone. So yun, see ya guys. Natulog muna ako guys.